Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of February for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So Pisces, hindi lahat ng Pisces makaresonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Pisces cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces. So put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. Pisces, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pa din doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay, so let's see Pisces. Ano yung pwede mangyari this month of February? For Pisces, titignan muna natin sa Oracle card ng Island Time Wellness Oracle card kung ano yung nangyayari ngayon. Then pupunta tayo later kung ano yung pwede mangyari this month of February. So, one card drop. Separation. So, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. So, definitely merong separation sa inyo ngayon, Pisces, with your person. So, I'm going to pull another oracle card for what is happening right now para sa mga Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So, what is happening right now? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Twin flame. So, you are in a separation right now. Well, twin flame always separates. So, twin flame, the one mirrored soul pledge. So, you might be, okay? You might be twin flame connection. So, what your person wanted to tell you? What your person wanted to tell you? We need to let each other go. So, meron talagang twin flame na ganito. Alam nyo, hindi lahat ng twin flame nagkakatuluyan, and rare lang talaga sa twin flame ang nagkakatuluyan. Okay, so let's see. What is happening right now, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening right now? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening right now? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Marriage. So, this is either you and your person are married or marriage yung dahilan ng paghiwalay ninyo. Okay? So, either. Kasi may gulo, may away nangyari. May nalaman ka about your person. And because of this, medyo, this is a Pisces personality. Masyado kang nag-isip, nag-overthink, masyadong nag-imagine, or halos hindi ka makakatulog sa gabi thinking about what happened. Bakit? Ano yun? Anong meron? Parang ganon. So, unexpectedly, I think ito, Pisces, unexpectedly na nangyari. So, nagkagulo kayo, nagkaroon kayo ng arguments ng person na to, cheating. Ang meron, ang nakita ko dito. So, until sa point, feeling ko nakakapagod na yung sitwasyon. So, twin flame connection. So, away, bate, hiwalay, magkabalikan. So, twin flame connection is really like hard pagdating na kayo sa point ng pag nandun na kayo sa point of parang binibigyan na kayo ng test ng universe na kumbaga time na para ma-learn ninyo na yung lessons. So, kaya nandito sa point na meron talaga kayo palagi kayo nag-aaway ng person na to. Tapos, palaging hindi kayo nagkakaunawaan, napagod. So, isa sa inyo dito ang napagod or by your person. Napagod siya and walk away. Kumbaga, this person surrender the fight and just really walk away. And, dito kayo naghiwalay. Dalawa. So, I think feeling ko,
ikaw yung napagod dito and nag-decide ka na lang talaga to move on. So, I can see Taurus sign, Aries, Sagittarius, Leo as well. So, let's see. We need to let each other go. Let's see why. We need to let each other go. Why? So, you are not married para dito sa card na sa reading na to, but merong marriage involved sa connection ninyo. So, feeling ko kasi dito, we need to let each other go kasi kailangan niya nang ayusin yung marriage niya. Kailangan niya na siguro ayusin yung family niya. May responsibility siguro siya dito and need niya na mag-offer ng victory there. Ayusin ng lahat. Kaya kailangan niya nang wasakan yung sa inyo. Kailangan niya maghiwalay kayo. Pero sa totoo lang, nagmahalan kayong dalawa. Nagmahalan kayong dalawa. Twin flame nga, 'di ba? Naramdaman ninyo yung connection sa isa't isa. Kaya medyo na-confused din siya sa nararamdaman niya. Naipit siya sa sitwasyon. Kaya nga nandun sa point na hindi ito madali sa kanya na bumitaw. Hanggang sa nag-aaway na lang kayo ng nag-aaway. Hanggang sa umabot sa point na napagod na. And I think you are the one who gave up on this. Nag-decide ka talaga kasi lumalabo na yung sitwasyon. So, let's see. Ano yung nararamdaman ng person mo ngayon para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo dito, Pisces? Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. He is guarded. He felt like he needed to do this. Kailangan kong ayusin ang buhay ko. Kailangan kong ayusin to. And, andun din siya sa point na kailangan niya din maghilom sa, hindi naman to madali sa kanya, lalo na pag twin flame kayo, masakit din to sa kanya. Hindi siya sabihin na wala siyang pakialam. If you're twin flame, pain din talaga ang binibigay nito sa kanya. So, hoping lang siya dito na makapag-move on ka ng maayos, maging okay ka, maging happy ka. Pero, siya din naman nasa point din siya ng healing. Hinihil niya yung sarili niya. May plano pa siya. Feeling niya siguro may plano pa din siya na kausapin ka. Pero, it's just really, he or she just really waiting for the right time, right sign, kung kailan man mangyari yon. Kasi nahirapan din siya kasi twin flame kayo eh. Kung you're twin flame, mahirap yung separation ninyo. It's really painful yung separation ng twin flame, pero kailangan talaga na may lessons kayong kailangan na ma-learn from this connection, from this separation. So I think nag-gets ko na dahil nasa point kayo na twin flame kayo, pero of course you are not meant to be because this person is married, or vice versa. So andun sa point na kailangan talaga na siya kailangan niyang matuto na hindi niya na dapat ginagawa to, lalo na may ganito na siyang sitwasyon, may pamilya na siya. Kailangan niyang magkaroon ng lesson na hindi na siya kailangan, what lessons that he needs to learn from being a cheater, falling in love with someone else, na meron na siyang kailangan atupagin, may priority na siya. And ikaw naman, kailangan mo din dito matuto, of course, kasi nandito is thinking about you miss this person, you are merong longingness sa'yo dito para sa taon na to, kasi merong sadness, missing you. So
Ang lessons naman dito para sa'yo is, of course, need acceptance. You need to learn acceptance, forgiveness, and moving on, because kailangan mong tanggapin na ito yung nangyari, itong meron siya, anong meron siya, kailangan yung tanggapin yung katotohanan. So, let's see. Ano yung nararamdaman mo? Aside sa namimiss mo siya, iniisip mo siya, gusto mo siyang makasama, so, pero hindi ka sure about the future na meron kayo. So, ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. I can see Earth signs. Okay, Capricorn, Virgo, Taurus. So, ano naman yung nararamdaman mo dito, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Meron ka pang hope from this person na babalik pa siya. So, parang nag-hope ka pa din na bumalik siya. Pero, andun ka na sa point na dinadahan-dahan mo na siya na i-end na tong cycle na to. Sometimes, siguro hindi na to isang beses na nangyari sa'yo. Kasi pag twin flame kayo, parang marami nang nangyari sa inyo, away bate. So, parang you just really wanted to cut it off, cut the situation, cut the cycle, and to have some changes in your life na din, and to walk away emotionally. And mag-focus ka na lang din siguro sa sarili mo. Feeling ko malalearn mo din yung lessons mo dito kasi this is what you feel. Pero meron ka pang hope na someday magkaayos pa din kayo, na babalik pa din siya. Meron kang feeling about that. Ganun din naman siya Ganun din siya. Pero kasi hindi ka pa talaga naka-move on. Gaya ng oracle card. Nahirapan ka din talaga mag-move on pa dito. Sobrang iniisip mo pa yung mga nangyayari. Bakit ito? Bakit ganito kami? Bakit ito yung nangyari? Mahal namin yung isa't isa, pero bakit huli ng lahat? Bakit nangyari to? Bakit ganyan? So, you are in a healing process. You're still in pain, but you are in a healing process. You are trying to move on, trying to accept things, but there is still hope sa'yo na babalik pa siya. So, you might have Taurus in your chart. Check your placement. So, ano yung pwede mangyari? Okay. This month of February for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Madami. Ano yung pwede mangyari this month of February for Pisces sa sitwasyon na meron kayo ngayon? Sun, Moon, Rising, Venus. Oh, the Green Reaper. So, the relationship is over. So, the cycle has already ended. No second chance. No more. You are trying to transform your life na. You are trying to end the cycle na. So, let's see another oracle card sa ano yung pwedeng mangyari this month of February for Pisces. Love reading, Sun, Moon, Rising, Venus. Based sa reading na meron sila ngayon. Ano yung pwedeng mangyari for Pisces? Sun, Moon, Rising, Venus. Divine Feminine. So, meaning, you are trying to focus on healing sa sarili mo. Hinihil mo na yung sarili mo. Pinofocus mo na lahat sa sarili mo. Kasi this is already Divine Feminine, meaning you are thinking about yourself. Sa pagiging ikaw. So, focus ka dito ngayon sa sarili mo. Ano yung pwedeng gustong sabihin sa'yo ng person mo, if ever, in this month of February or in the near future? So, ano yung pwedeng sabihin ng person mo this month of February or in the near future?
I wish things could be different. So, yun na nga. Kasi you are twin flame. And this person might be married. So, pwedeng vice versa, okay? So, this person might be married and then you found your twin flame. Could happen. Hindi kailangan na single kayo, pareho wala pa kayong kasal at magkita kayo, twin flame kayo. Meron ganun pero meron ding hindi. So, kasi mahal nyo yung isa't isa. Very connected kayo sa each other. You know, twin flame, you felt so complete pag magkasama kayo kasi iinsang soul lang kayo. Pero, mahirap kasi hindi din kayo nagkakaintindihan. Isa na yung pinaka-conflict ninyo, hindi lang sa differences ninyo, hindi lang sa kung ano man, pero is your person might be married. Okay, so, kasi nandito yung marriage card, may family involved. So, may pinagdaanan. Meron pa, nandyan pa. So, let's see. Ano yung pwede. Kaya sabi niya, I wish things could be different kasi nga, this person is still very much connected to you. Feeling ko ang naging ano dito, pareho ninyong na-learn yung lesson in separate ways. Kasi may mga twin flame connection na pag once na-learn na nila yung lesson, pag na-learn nila yung lesson na magkasama sila, yun, okay yun siya, twin flame couple. Pero pag isa sa kanilang naka-learn ng lesson sa ibang tao, iba yung nakasama nila, na-learn nila yung lessons nila far away from that person, and parang okay na ako, ayos na ako, may acceptance na, may lessons learned na, and okay na siya kung nasaan siya. So that means na hindi na siya babalik kasi na-learn na niya yung lessons niya eh. So hindi ka na niya kailangan, kumbaga yung soul niya is hindi ka na kailangan na ikaw para magkaroon pa kayo ng kulang pa. Kasi pag yung twin flame connection kasi pag nag-collide pa sila after separation, there is something na meron pang kailangan i-learn. Meron pang kailangan na, kumbaga hindi nyo kailangan na rely to each other para matuto kayo. May twin flame connection kasi din na natututo na magkasabay, bumabalik. So yun, there's a possibility your twin soul, soulmate twin flame could be meant to be. So may ganon, pero rare lang yon. Some of the twin flames is natututo sila ng malayo sa isa. So, kumbaga, hindi na sila bumabalik kasi okay na sila kung nasaan sila, natutunan nila yung lessons nila, may changes na. So, yung isa, kailangan niya na din na magtuto sa lessons niya, and kailangan niya din na magkaroon ng changes sa buhay niya without that other person. Pero, yung soul ninyo is still very connected to each other kasi nga twin flame kayo eh. So, same dito sa connection ninyo. So, let's see. Kaya yung difference ng soulmate at ng twin flame, hindi talaga magkapareho yung soulmate at twin flame. So, ano yung pwede mangyari? This month of February, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. See? Awakening. So, magkakaroon talaga dito ng awakening from this person. Even for, I think this is sa'yo. Magkakaroon dito ng awakening sa'yo. A realization, awakening, or let's just say spiritual awakening sa part mo dito about the connection na meron kayo. So, siyempre sa iba, you will not going to realize that this is a twin flame connection. Well, lumabas siya sa reading, pero hindi nyo, yung some of you, hindi nyo malalaman yon. Parang it's just normal relationship lang talaga.
Syempre, andun sa point na hindi naman lahat, 'di ba? Hindi naman lahat na aware sa twin flame connection. So, it's just like sabihin na natin na normal relationship with may involved na marriage, you know, may mga madaming mga ganyan. Pero they don't know that twin flame connection pala silang dalawa. So, this time, might be this month of February or this near future, ikaw, magkakaroon sa'yo dito ng realization na I will going to accept, ito talaga yung nangyari sa amin. Kasi aalis ka na talaga dito ng kalmado sa sitwasyon, meaning hindi mo na ipaglaban to. Feeling ko din naman kasi na yung person mo mananatiling kanyang mahal. Kahit nasa malayo, mamahalin ka niya kahit na hindi na kayo connected pa din talaga siya sa'yo. Kumbaga, sometimes hindi nyo maintindihan yung isa't isa, pero feeling ko magpo-focus din siya sa kanyang responsibility. Magpo-focus din siya sa kanyang family, you know. Magpo-focus din siya doon sa kanila. And, may mga times talaga na might be this person or both of you will going to think sa isa't isa. Mamimiss nyo yung isa't isa and medyo ito yung magpapahirap. Kaya nga sabi dito, I wish things could be different kasi may isip nyo talaga yung isa't isa, hindi nyo maiiwasan yun. Mahihirapan ka sa breakup na to, mahihirapan din siya. Pareho kayo na mahihirapan sa breakup na to. Which, eto sa part niya, magkakaroon to sila ng a bit imbalance connection with the wife, with the partner, could be. Magkakaroon sila ng imbalance connection. Sometimes sila mag-isa, sometimes gusto niya munang tumahimik kasi mamimiss ka niya. So sila yung medyo maguguluhan din siya sa nararamdaman niya. Na sometimes makakaisip pa nga siya na nakausapin ka, balikan ka. So, pero feeling ko dito kasi etong separation ninyo kasi ikaw na mismo kasi yung umalis dito eh. Kumbaga hindi mo na kinulit, umalis ka na lang, hinayaan mo na at inaccept mo na lahat at nagpapatuloy ka na lang sa pag-move on mo, sa healing mo. Kaya para sa kanya din, okay, magpo-focus na lang din ako dito sa family ko or sa partner ko. So, kasi nag-focus naman siya. Kumbaga, he's trying his or her best na ayusin to. Though yung meron talagang part sa kanya na namimiss ka, part sa kanya na hindi niya maintindihan na sometimes hanap ka talaga. Ganon ka din sa kanya, hindi lang siya yun. Ikaw din, ganon ka din sa kanya. Kaya medyo paminsan, feeling ko nga baka magkakaroon pa kayo nito ng encounter. Pag mag-encounter pa kayo or ano ba tawag to? Kung baka magkikita or magkakausap, magkikita, especially if you are twin flame connection, kailangan talaga nagkikita. Hindi pwede LDR lang to. Kasi hindi pwedeng pwede naman sa LDR pero parang andun sa point na pag twin flame kayo, yung connection ninyo hindi pwedeng pigilan lang ng ganong LDR. Magkakaroon talaga kayo ng way para magkita talaga at pagkikita talaga kayo. So, siguro in the future, kakausapin ka pa din nito, hanapin ka pa din niya. Pero, pag meron na kasi mga spiritual awakening, especially sa part mo, you will going to accept na din na hindi na siya. Siguro in a term na good friends or in term na nandun pa din yung feeling pero tangkap na hindi. May mga ganun eh. May mga ganun naman in the future. Kasi nakakita ko dito, babalik pa naman siya. Magta-try siya kasi hindi niya, magugulo ka sa isipan niya talaga. Gugulo ka sa isipan niya at magdadahilan talaga to ng kanilang away or yun nga, imbalance nilang dalawa. So, magkukunik pa to sa kanya. Sabi ko nga, diba, kung hindi pa kayo nagkita kung LDR kayo, pipilitin niya pa rin yung sarili niya na makita ka. Siguro. So, yun.
I can see Capricorn, Aquarius, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ang outcome dito, Pisces, okay? Hindi pa din kayo. Separation talaga to. Twin flame separation to. Malalearn mo una yung lesson dito. Ikaw yung unang makamove on from this connection than your person. Yung person mo medyo maguguluhan pa siya sa nararamdaman niya. Bakit ikaw, Pisces? Because you are very intuitive person. So, you are more on, mas open ka pagdating sa mga ganitong mga bagay kaysa sa person mo. So, kundi sabihin na natin, okay, sa normal relationship to, like, nobody knows na twin flame kayo. So, ikaw una makamove on from this person than this person. So, there is a possibility na magpaparamdam pa to siya sa'yo ulit. At kung malalaman niya na kaya ka na niyang makita, makikipagkita pa din to talaga sa'yo. So, yung decision na yun is nasa inyo na dalawa. Okay, nasa inyo na ang dalawa as a twin flame connection. If you did really learn from your lesson or not. So, we never know what will happen in the future, di ba? We never know, malay mo, normally maghiwalay sila. Hindi naman ako sa Pisces, ha. Malay mo, we never know, di ba? In the future, naghiwalay sila ng, hindi because of Pisces, hindi because dahil sa'yo Pisces. Just, hindi lang talaga na sila nagkaintindihan, tapos sinanap ka niya, malay mo kayo din pala yung magkatuluyan. Mga ganong mangyari. So, that is my reading for you, Pisces, Sun, Moon,